Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, good morning mga lods ha, ngayong Tuesday morning. Actually, pangalawang update ko na to kasi yung unang update ko, nagalaw ko yung, hindi ko namalayan, nagalaw ko yung wire ng mic ko, taragis siya wala pala akong boses, salita ako ng salita. So ayan, pero syempre ito, mag-update tayo ngayon ha mga lods ha. Matindi to kasi kaninang madaling araw, sinabi natin na merong press conference daw ang ating Treasury Secretary Scott Bessent. So titignan natin kung ano yung kanyang mga thoughts na sinabi ron, kung makakaapekto siya sa market ngayon o sa mga susunod na linggo o sa mga susunod na araw. Grabe, matindi sinabi niya mga idol. Nako, mukhang sa tingin ko in the coming weeks makakaapekto siya sa market natin, okay? So bago ang lahat mga lord, syempre marami tayong news sa trending news, crypto news, global news. Libre lang mga lods, no? Subscribe kayo sa ating channel, click the notification bell, comment kayo, like niyo yung video, mga lods, no? Ayun lang yung request natin diyan. At eto na, magi-start na muna tayo. Punta muna tayo sa chart natin mga lods, no? So eto, nandito tayo sa ating XRP chart kung saan meron tayong position mga lods, no? So nasa 1.5 ngayon tayo dito. No, 1.5 mga lods, no? Etong blue na to, ito yung parang support natin, resistance naman dito sa taas, mga idol. So sabi ko nga kanina habang dahil hindi nga na record, taragis yan. Etong Etong aking trade na 'to mga lods, hinihintay natin 'to, 'no? So, balak natin na mag-short if ever na 'pag na-confirm lang mga lods sa mga nag-aabang lang ng idea o yung mga gustong makinig lang ng konti. Kapag ito na-break mga lods yung resistance natin, 'no, in-expect ko na ano niya, uulitin niyang i-break 'tong 1.7. 'No, pagdating dito sa 1.7 mga idol, 50-50 pa rin 'to kasi puwedeng mag-fake out 'to na akala mo break na and then saka siya bumalik. Puwedeng gano'n. Puwede rin ng mga pag-angat niya rito, mga idol, sa ating resistance na 'to, puwede pa siyang mag-consolidate dito, gumawa siya ng pundasyon diyan bago niya i-break kasi nga siyempre mahirap, Maraming ano diyan, maraming nag-aabang diyan. Kumbaga ano 'to, psychological number 'to, So, puwedeng mahirapan i-break 'to. Pero ang sa akin, kumbaga 'pag na-break 'to, may chance na rumekta na 'to sa taas lalo na 'pag nagkaroon tayo ng pundasyon muna, 'no. Kunyari umangat siya dito, nagkaroon tayo ng matibay na pundasyon diyan bago niya i-break, medyo puwede 'yun, 'no. Pero kung eto, ang mangyayari is aangat lang siya dito mga idol, puwedeng maging fake out 'to, 'no? Kumbaga ibe-break niya 'yan and then, lalaglag siya ulit, puwedeng gano'n, mga lods, 'no? Gano'n yung mangyayari, 'no? So ayan, pero 'pag ayun yung plano ko, pagdating sa 'pag tumaas siya puwede akong mag-short, ayun yung iniisip ko, baka mag-short ako. Kasi nga, lalo na mag-weekend, mga idol, 'no, medyo magda-drop, 'no? Hindi ko naman bibitawan kapag umangat 'to, naka-long pa rin tayo. Mag subukan ko lang kumatkong ng short if ever na mauntog siya rito, profit lang tayo ng konting short and then stay pa rin diyan yung long natin, 'no? And then, once na naman ito, nagkaroon siya ng magandang pundasyon as talagang ma-break niya 'to, ang sa tingin ko diyan, ang susunod niya na resistance diyan sa 1.7 is yung ating, saan na yung 4 hours natin? Eto na, dito na mga lods, 'no? Ay hindi, 1.9, eto, 1.96 mga idol, 'no? Marami siyang hahabulin diyan mga lods, 'no? Ano ba mas mahirap? Mas mahirap ba umangat o mas mahirap bumaba? Kasi 'pag bumaba naman 'to mga lodi, ang iniisip ko diyan etong week na 'to, yung dulo ng week na 'yan, dito tayo mag-aabang ng long, 'no? Diyan na 'yun. Maglo-long na tayo kasi siyempre tatamaan na yung lock profit natin dito, 'no? So ayan, ayan yung mga idea ko lang naman 'yan, 'no? Puwede niyong hindi sundin, puwede niyong kuhanan niyo lang ng idea. Libre lang po 'yan, 'di ako nagpapabayad diyan mga idol, idea ko lang 'yan. Kung ayaw niyo, huwag niyong pakinggan, huwag niyong sundin, gano'n lang 'yun. Mga lods, 'no? So, at huwag kayong umasa sa'kin para bumili, magbenta, mag-hold ng kahit anong token. Do your own research. I'm not a financial advisor, okay? So, mag-news na tayo. Grabe, grabe, grabe. Bleh, bleh, bulol pa.
Eto na ang balita natin mga lods. Pagpupunta muna tayo sa ating trending news. Naku, ayan ha. Malupit to. Sino nakapanood nito? Mga idol, no? Pinagmulta ng PAGCOR, no, ng 1 million ang isang online gaming operator matapos magsagawa ng promotional campaign na tampok ang ating idol na si Ivana Alawi nang walang approval ng ahensya. Mga idol, no? So, 1 million fine. Yun yung sinasabi rito. Kasi marami nagtag sa akin nito eh. Mga lods eh. Sinasabi, Boss J, bato, react ka nga dito, no? Ayun lang yung fine eh. Yung ating mga crypto exchange, binaban. Tapos eto, ganun-ganun lang, mabilis lang. Bakit nila sinasabing ganun-ganun lang, mga idol? Kasi yung 1 million fine, parang napakaliit lang yan, mga idol. No? Sa naparusa. No, kumbaga hindi worth it yung fine na yan sa ginagawa nilang pagpo-promote ng sugal, mga lods. Kasi kung namigay ka ng 100 na iPhone 17, mga lodi na nasa 60,000 o 60,000 pababa yung presyo, eh kung 100 yun, mga nasa 6 million na yun. Mga lods, pinapamigay lang nila yun eh. Yung 6 million, imagine. Tapos papainan mo lang ng 1 million. Wala yan, barya lang. Zero damage sa kanila yan. 'Di ba? So ito yan, no, yung ito. Pero hindi pala kusang ibibigay yun. Ivana Alawi. Ivana Alawi. Mamimigay ng 100 iPhone 17, pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat, ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. So ayun yun, mga lods, no? Actually, ang yung nung napanood ko to, mga lods, ganun talaga ang kondisyon niyan. Kailangan niyo muna mag-register dun sa online gaming platform. Hindi ko lang sure kung kailangan niyo mag-cash in bago kayo maging valid dun sa iPhone 17 na promo niya, ay na pa-premyo niya, mga lods, no? Kasi ganun yun minsan eh. Ang gagawin ng mga promoter, mag-cash in muna kayo, maglaro muna kayo ng konti, tapos saka pwede na kayong maging valid dito, mga idol. Ganun, no? Hindi ko lang matandaan kung ganun yun, or magre-register ka lang, isapat na. Pero either way, mga lodi, maliit yung fine, no? Kasi nga, sabi ko nga, kung gusto nyo talaga mawala yung mga online gaming, taasan nyo o bigyan nyo ng tibay, diin yung batas, mga lods. Kasi ngayon, ang idadahilan lang ng mga nitong manong na to sa PAGCOR, hindi na namin sakop yan kasi yung gaming platform na yan nasa ibang bansa eh. Ano namin yan, hindi na namin, wala na kaming jurisdiction dyan. Ginagamit lang nila yung mga content creator ng Pilipinas, pero nakabase sila sa ibang bansa. So, wala ka na magagawa dun. No, anong dapat gawin ng mga senador natin o ng mga congressman natin o mga mambabatas natin? Dapat gumawa sila ng batas tungkol diyan. No, kasi ito walang magagawa tong PAGCOR kasi pabor pa nga sa kanila yan eh. 'Di ba? Kasi malamang kumikita yung mga yan, mga lods, no? Imagine crypto exchange sa Pilipinas, mga foreign exchange, pinagbaban nila. 'Di ba? Yung mga ginagamit mismo ng mga Pinoy, no, na mga traders na maganda. Bakit? Anong reason? Kasi nga daw hindi regulated, ganyan ganyan, no? Pero ang pinaka main reason doon for me para gamitin yung local exchange. 'Di ba? Na ayaw naman ng mga trader o ayaw ng mga Pinoy. 'Di ba? Kasi mas gusto nila yung mga foreign exchange, mas maganda, mas mura. 'Di ba? O, 'di ba? Kumbaga para sa kanila pa rin. Pero ito mga online platform na 'to, online gaming platform na 'to, hindi nila kaya, imagine, hindi nila kaya. Paano nangyari 'yun? Nagawa nga nila sa crypto exchange eh. Tas ano pa, yung mga promoter, mga crypto, mga content creator na 'yan na nagpo-promote, dapat bigatan yung ano diyan, parusa, if ever. Kasi nga mga lord, sabi nga nila, 'di ba? Kung gusto mong sirain ang buhay ng isang tao, turuan mong magsugal. Gano'n yung sinabi. So, nasa inyo na 'yan, mga lods, no? Pero para sa akin, taasan yung fine o dapat may kulong. Sabihin natin mga 10 million pataas yung fine, no, para matakot sila, tapos may kulong, no, ng gantong bilang ng taon. Ganun 'yun, mga idol, para sa akin, no? Kasi talagang yung sugal, although tayo kasi ba sabi ko nga nagsusugal ka sa futures trading 'di ba? Oo, sugal 'yun, pero mga idol, ina-analyze natin 'yun kumbaga
For me, puwede ka naman pumili pagdating sa crypto, puwede ka lang dalawa 'yan, puwede kang mag-spot, which is 'di ba, hindi naman siya gano'n ka-risky, 'no? At, kasi itong mga 'to, yung mga sugal na 'to, mga scatter na 'yan, mga idol, na wala kang laban diyan, eh, mga lods, eh. Hindi katulad 'pag nag-a-analyze ka sa mga ganito, may lamang ka, mananalo ka, tsaka hindi na mahirap na 'to kasi sa mga trading talaga ganito, may mga ganyan talaga, eh, forex, something ganyan, 'di ba? Pero yung matagal na yung mga yun, pero yung mga scatter wala, computer lang tumatakbo yun mga lods, eh. 'Pag pinindot mo, computer na nagde-decide kung mananalo ka o matatalo ka. Hindi mo siya puwedeng pag-aralan, hindi mo siya puwedeng anuhin, para tumaas yung chance mo manalo, walang gano'n, mga lods, 'no. Dito meron 'pag pinag-aralan mo siya, natuto ka, may tumataas yung chance o yung percent na mananalo ka sa susunod mong trade, 'di ba? Gano'n, 'no. Grabe. So ayan, ayan yung local news natin, mga lods, 'no. So punta na tayo sa ating ano, matinding balita simula kanina madaling araw. So ito na nga yun, 'no, sa ang ating, Treasury Secretary Scott Bessent, 'no, mga idol, eh, meron siyang, sinabi kaninang madaling araw. Ano yun, mga idol? So ito Tagalogin na natin para mabilis, at maintindihan natin. Ang pinaka-point neto is, gusto nilang maghirap ang Iran, gano'n yun. Ang post ay pinapakita ay tungkol sa bagong matindi, imagine 'no, si Grok 'to, si ChatGPT sinabi na matindi raw. Minsan lang magsabi ng matindi 'to. Matinding economic sanction campaign ng US laban sa Iran, na tinatawag ni Treasury Secretary Scott Bessent na Operation Economic Outcast. Inanunsyo ito noong 24 ng August ngayong 2026, kagabi, kaya kanina madaling araw 'to sa atin. Anong ibig sabihin ng sinabi ni Scott Bessent, Economic D-Day? Kasi meron yung sinabi sa D-Day, eh. Yung D-Day, kung alam niyo yung napanood ko, naiintindihan ko kasi yung D-Day, napanood ko yung movie o yung mga documentary, 'no? Yun yung parang, pagtatagumpay na o pagpapalayas na sa Germany ata. Ginamit niya ang D-Day noong World War II bilang analogy. Ang D-Day ay malaking military operation ng Allies para simulan ang pagtulak sa Germany, o yun na nga, palabas ng mga posisyon nito. Pero ngayon, sinasabi niya ay hindi bomba o sundalo ang pangunahing weapon pera at financial sanction. Ito na yung nangyayari dito. Layunin ng US na putulin ang mga economic connection na ginagamit ng Iran para kumita at makapag-trade sa ibang bansa. Grabe to, mga lods, no? So puputulin ng US lahat ng mga konektado sa Iran para maghirap sila. Mga idol, kawawa naman yung mga tao doon. Sabi dito, Severe Economic Lifeline. Ito ang pinakaimportanteng bahagi. Kapag sinabi niyang Severe Economic Lifeline, that sustains Iran. Ito yung parang pinakadugo buhay ng Iran, mga loads, na puputulin ng US. Ang ibig niyang sabihin ay gusto ng US na putulin ang mga pinagkukunan ng pera ng Iranian government, gaya ng mga idol. Siyempre, yung number one nilang pinagkukunan ng, pera. Ano yun? Pagbenta ng Iranian oil, okay? International banking at financial transaction, shipping at oil tankers, 'no? Ayan, technology at digital asset, nako patay, pati crypto ata, 'di. Aviation related transaction, so ito yung sa mga airplane something, lumilipad. Mga foreign companies, countries na tumutulong sa Iran, ito yung pinakamabigat, mga idol, 'no? Isa 'to sa mga pinakamabigat. Lahat ng mga allied ng Iran tumutulong sa kanila, nakikipagkonekta sa kanila, puputulin ng US 'yun. So ano na mangyayari sa Iran? Kasama sa bagong campaign ang sanction laban sa humigit kumulang 60 individuals, entities at vessels, at pinalawak ang mga aktibidad na maaaring pagmulan ng secondary sanction. Ano yung secondary sanction, mga idol, no? So hindi lang Iran yung masasanction. Halimbawa, ako, kailangan ko ng transaksyon. So, nagpunta ako ngayon, mga idol, kumbaga yung kapitbahay ko, nag-transact kami. So, sanction ako sa US, sinanction ako ng US, nakipag-transact ako sa kapitbahay ko. Yung kapitbahay ko, isa-sanction din ng US yun. Sabihin nun na, tangina, ipag-sanction ka dyan, yari ka sa akin. Tablado ka, bawal makipag-sanction sa Iran. Di ba? Kung ayaw mo, tatamaan ka rin. Ganun yun. Hindi lang Iran ang maaaring tamaan. Ayun na nga. Ito ang mas malaking punto ng announcement. Sinasabi ng US kung
makikipag-business ka sa Iran, maaari ka ring masanction ng US. Ito ang tinatawag na secondary sanction. Halimbawa, Iran nagbenta ng oil, foreign company bank, makikipag-transact sa Iran. Maaaring sabihin ng US na kung ipagpapatuloy nyo ang transaksyon nyo sa Iran, maaari naming i-restrict ang access nyo sa US financial system. Patay. No, alam niyo na kung bakit nagalit yung BRICS sa US at ayaw na nila ng dollar reserve dahil ginagamit o wini-weaponize ni Trump yung dollar reserve kasi halos lahat ng bansa sa mundo, mga lodi, may dollar reserve, no? Pilipinas meron 'yan. Ngayon, kapag na bad trip si Trump kay Bongbong, "Oy, lagi kang tabingi Gano'n, isa-sanction kita." So yung ano, yung dollar na naka-reserve sa Pilipinas, mga idol, hindi na yun magagamit ng Philippines, naka-sanction yun. So ayun yung ayaw ng BRICS na ginagawa ni Trump, lagi niyang wini-weaponize yun. So pansin niyo nung mga nakaraan, binenta na ng US yung mga dollar reserve nila, pati ng Japan, 'di ba? Lalo na yung Russia din, 'di ba? So ayaw na yun magamit kaya unti-unti na lang diniditch yung dollar, mga lods, at naggumagawa lang sila sa kanila. Alam ko yung sa reserve ng China, binila nila ng gold, no, na hindi pwedeng i-sanction ng kahit sino. Kaya hindi lang Iranian companies ang kailangang mag-ingat. Pwede ring ma-pressure ang mga foreign banks, shipping companies, oil traders at iba pang businesses na may dealing sa Iran. Nako, patay ang Iran dito. Bakit ito potentially malaking issue? Dito nagiging interesting ang situation dahil China ay isa sa mga bansang may malaking economic relationship sa Iran oil trade. Nako, patay. So, hindi lang Iran ang target ng US, pwede rin kasama China. 'Di ba? Iniulat na tinanong ni Bessent tungkol sa Chinese bank at sinabi niyang walang bansa o institution na automatically exempted o exempt sa US sanction. Gayunpaman, hindi pa lahat ng posibleng targets ay pinangalanan, no? Hindi lang, kumbaga, China malamang matik na 'yan. At syempre iba pang naipag-transact sa Iran, mga idol, no? Ang tanong, kaya ba ng US, mga idol, na kumbaga, kasi aminin na natin, mga idol, no? Yung China, isa sa mga supplier sa buong mundo. Halos 80% ata ng supply, no, nasa China. Hindi lang metals, minerals. Marami, mga idol, na supply ng China na sinusupply sa buong mundo, mga idol. So kapag sinanction niya ng US o nagkatablahan yan, dalawa na yan, mga lods, kahit yung mga gamit natin sa bahay, actually, 'di ba? Halos lahat puro China, made in China. 'Di ba? Kaya ba ng US, no? Kasi sa mga US citizen, siguro naman marami silang gamit na made in China din. No, ganoon din naman sa China. Kapag nagkatablahan sila ng US, malaking profit din yung mawawala sa kanila kasi mawawala sa kanila yung kita nila sa US, parang gano'n. Pero medyo matagal pa 'to, mga lods, hindi natin alam kung anong mangyayari kung talagang magtatablahan sila o magtatakutan lang silang dalawa. Kung talagang kasi ito, kung talagang agresibong ipapatupad ang secondary sanction laban sa malaking foreign institutions, maaaring magkaroon ng spillover sa global trade ng financial market. Talagang pwedeng mangyari 'yan. Ano talaga ang objective? May dalawang pangunahing pressure point ang US, Iran, no? Sumuko, umayos sa negotiations at magkaroon ng pathway pabalik sa global economy. O kaya, patuloy na lumaban, lalong ma-isolate economically. So parang sinasabi dito, sumuko na lang kayo o kung lalaban kayo, mawawala na kayo maghihirap na kayo. Puputulin namin lahat ng connection nyo, parang ganon. Pati yung mga tutulong sa inyo madadamay, parang ganon. Besant described the goal as leaving Tehran with essentially a choice between global isolation, subsistence level economic conditions, and returning toward normal economic relations. So it's either ma-isolate kayo, mga idol, no? O babalik kayo sa normal pero susuko kayo sa US. Parang ganoon yun. Simpleng version, US sanction Iran's oil plus bank shipping trade. Mas kaunting pera papasok sa Iran, syempre, pag wala na ipag-transact sa kanila. Mas mahirap pondohan ng government ang military pagka ganun. Mas malaking economic pressure sa Tehran. US hopes Iran will be forced to negotiate or change course. Gano'n na lang yung pinagpipilian nila. Importante, hindi ibig sabihin nito na automatic na babagsak agad ang Iran. May mga paraan ang Iran para umiwas sa sanction.
tulad ng front companies, alternative financial channels at shadow, shipping networks. Kaya ang malaking tanong ngayon ay gaano kaepektibo at gaano agresibo ipapatupad ng US ang bagong campaign. Ayun yung isa sa mga tanong, mga idol, no? Dahil August 24, 25, 2026 pa lang ang announcement, marami sa mga konkretong target at enforcement action ay inaasang lalabas pa sa mga susunod na araw. So ito yung sinasabi natin. Sa mga susunod na araw, linggo, baka magkaroon ulit ng mga announcement nakaugnay dito sa sinabi ni Scott Bessent, mga idol, ngayon. Pero kung tutuusin, mga idol, medyo malaki tong issue. Bakit? Kasi mga idol, ano na to eh, bansa-bansa na yung nangyayari dito. Iplalaki to, magiging agresibo yung US para talagang lugmukin yung Iran, maraming madadamay. Kasi syempre, hindi lang naman China yung allies ng Iran o yung katransaksyon ng Iran, marami ring bansa. So kung lahat ng iba bansa na yon isi-secondary sanction ni Trump, medyo medyo mahirap 'yun o makakaapekto 'yun sa market natin. Sa tingin ko lang naman 'yun, mga idol. Pero kung magiging agresibo sila, pero kung hindi, hindi natin alam, wala tayong magagawa, okay? So ayun yung isa sa mga matitinding news natin ngayon, 'di ba? So punta tayo sa crypto natin ngayong araw na 'to. So XLM breaking news, sabi rito, kilala niyo ba 'to? Ang babaeng ito na si Denell Dixon, CEO ng XLM. So siya naman, mga idol, medyo nahihinaan siya, no, sa mga darating na botohan sa Clarity Act. Sabi rito, mga idol, Denell Dixon, the CEO of Stellar, just said she really wishes that the Clarity Act will pass. But there is a tough road ahead for the Crypto Clarity Act. This is huge, mga lods, kasi isa yung XLM sa inaasahan natin na magpa-pump if ever na magkaroon tayo ng Clarity Act. Kasi nga syempre utility coins din yan, matindi rin yan, mga lods, no? At pero medyo nagiging mahina siya, negative siya. Mga idol, no? Pero eto, mga lods, kahit recess ngayon, mga idol, no? Imagine recess ngayon, no, lahat ng mga Senate o Congress ngayon, ng mga opisyal ng gobyerno naka-break sila. Pero yung mga crypto leaders, mga Lodi, sinabi rito ni Robinhood CEO Vlad Tenev says, crypto leaders have been calling senators during the summer recess through the night. Imagine, kahit gabi, tinatawagan ng mga crypto leaders yung mga senators, mga idol, no? Even 3 a.m., even at 3 a.m. to push the Clarity Act over the finish line. So talagang seryoso yung mga crypto leaders na tawagan yung mga senador, no, na uy, ayusin na natin 'to, ganito ganyan, di ba? Galingan na natin, ipasa na natin, di ba? So I believe the Clarity Act will be passed on September 15, sabi dito, mga lods, no? So kung itong CEO ng XLM medyo nahihinaan, pero yung mga crypto guys, ang crypto leaders, lalong-lalo na to si Vlad Tenev, medyo positive at talagang gumagawa sila ng paraan, mga idol, para makausap, no, yung mga senator para magbobomoto na sa Clarity Act, mga idol, di ba? Shoutout sa inyo, mga crypto leaders. So ito naman, Bitcoin, sabi rito, mga lodi, no? Sabi kasi nito ni Lolo, mga lods, o dito tayo sa Altcoin Daily, buy Bitcoin now or regret it by Friday. Ano ba meron sa Friday, mga lods? Kasi parang sinasabi nila rito, crypto is entering its March 2023 moment. Kung ano yung nangyari ng March 2023, parang ganun daw yung pwede mangyari sa atin this coming Friday, which is yung magpapump ng malupit, matindi, mga lods, no? So, imagine, mga idol, etong tignan niyo yung chart natin, mga lods. Sa XRP, sa 1 day. Ang ganda ng position natin dito, Saktong-sakto yung mga ginuhit natin. 'Di ba ito, ang haba niya, no, mga lods, kita niyo 'yan. Yung triangle na 'yan. Ayan, 'di ba? Tapos umangat. Tapos ganoon din dito, mga idol. Tapos umangat. Ganoon din dito, mga lods. Ayan, oh. 'Di ba? Ang tanong, mga idol, hanggang dito lang ba tayo? Kasi kung titignan mo dito, ang laki niyan, mga lods, ayan, oh. Oh, kung ano natin siya,
2024 'to, mga lods, Kung gagawin natin siya dito, aabot dapat siya ng $3.4, 'no? Pero kung dito naman, mababa lang, 2.5. Gano'n yung puwedeng mangyari, pero eto mataas siya kasi matagal yung consolidation niya rito. Dito maikli lang pero 2.5. Eto medyo mahaba rin 'to mga lodi, 'no? So, ano sa tingin niyo, mga idol? Bababa ba 'yan o puwede naman kasi lahat naman dito may konso, Tingnan niyo sa one day natin may konso dito, umakyat nagkonso dito. Gano'n din dito, umakyat nagkonso bago umakyat ulit. Dito wala pa tayong masyadong konso, onti pa lang. Puwede pa tayong mag-consolidate dito bago lumipad, 'di ba? Gano'n yung ano ko lang, tingin lang natin, mga idol, puwedeng mangyari, puwedeng hindi mangyari. Kaya tayo nagko-consolidate dito ngayon. Okay, so maghahanap tayo ng mga confirmation diyan para malaman natin. Hindi natin malalaman na 100% na dun pupunta, pero tataas yung percent ng chance na baka dun siya pumunta pag nakakita tayo ng confirmation. Okay, so ngayon waiting lang tayo sa consolidation na yan. So bibili ba kayo ng Bitcoin dahil medyo magpa-pump daw sabi rito? At eto naman, XRP enters another ETF, no? Citrex Digital Market Cap ETF has filed its pre-effective amendment number 3. So, another regulated investment vehicle, another door opening for XRP. So, adoption na naman to mga loads ng Cryptex pala, Digital Market Cap. Ayan yun pala, mga loads, no? At speaking of XRP at sa ETF na yan, Goldman Sachs reveals over 86 million across 5 XRP ETF after having, imagine mga Lodi, wala silang exposure ng quarter 1. Tapos ngayong quarter 2, bigla silang nag 86.5 million across 5 funds in quarter 2. Yung Goldman Sachs sa XRP ETF mga Lods, di ba? So anong nangyari? Anong na-realize nila? Anong meron? Di ba? So matindi talaga yan. Di ba? Speaking mga idol, nag-panic buying ngayon, 7-day spot numbers are starting to look insane. Here's what has me locked in. Sabi, XRP isn't relying on one exchange to carry the activity. Binance Upbit. So tignan nyo rito. No, ito kasi yung pinakamatitindi mga mga loads na nagpa-panic buy na XRP. Binance, Upbit, Coinbase alone, roughly 8.11 billion in 7-day spot volume na . Etong tatlo lang na to Tapos nagkaroon pa ng another wave. OKX, Kraken, Bybit, Gate, Bitstamp, BitGet, Crypto.com, puro million yan, puro hundreds of millions, 900 million pinakamataas, 300 million ang pinakamababa. Across those 10 visible venues, that comes to approximately 12.57 billion. Read that again, sabi dito. More than 12.5 billion of XRP spot volume across the largest visible exchange on this heat map in just 7 days. Mga idol, so ano rito? Kumbaga, nagpa-panic buying sila ng XRP, mga lods, no? Yung mga crypto exchange, no? Alam nila baka maraming bumili. So sa crypto exchange yan, dito naman tayo sa XRP Ledger. XRP Ledger stablecoin economy will not stop growing. After reported major growth last week, XRP Ledger stablecoin supply is up to 14.3% at the time of writing over the past week. So nag-i-evolve o dumadami, no? Onti na lang malalampasan na nila yung Aptos. No, kasi number 12 sila ngayon 12 biggest stablecoin network in the world. 12. Currently, it is only 132 million away from flipping Aptos for the number 11 spot. At onti na lang magna-number 1 yan. Hindi, medyo mahirap yung number 1, no? Pero unti-unti na silang lumalapit doon, mga lods, no? So marami na silang nilampasan. Noong nakaraan, number 16 nga lang sila . Nakita ko pa nga si number 20, number 16, no? So ngayon, number 12 na sila, magiging number 11 na sila, unti na lang. Yeah, so matindi. Isa pa, Gemini officially opens direct XRP Ledger deposit and withdraws to in Singapore. Singapore users can now move XRP directly through the XRP Ledger network, expanding direct XRP Ledger access in one Asia's major crypto markets. Billions are coming to XRP Ledger. Alam niyo mga idol, ngayon pa lang, ang dami ng
nag-a-adapt o pumapasok sa XRP Ledger mga lods, 'no? Alam niyo naman 'pag nandiyan kayo sa loob niyan, hindi puwedeng wala kayong XRP. Kasi bago kayo makakilos diyan kailangan niyo ng XRP, 'di ba? Yun yung piece diyan. Pero grabe, ang dami ng, nag-a-adapt ngayon ng XRP Ledger. Ang dami na nasa XRP Ledger. Mga malulupit na giants nandiyan na, mga lods, 'no? 'Pag sinearch niyo, at dumagdag pa 'tong dalawa na 'to, 'no? Ano ba 'tong dalawa na 'to, mga idol? Ano 'yan, SpaceX at Nvidia, mga lodi, grabe. Just in, SpaceX and Nvidia are putting AI in orbit and market for both already lives on the XRP Ledger, 'no? Live pala 'yan, live. Hindi ko alam kung ano. The plan is science fiction becoming a roadmap. SpaceX AI deploying Nvidia Vera CPUs to run Grok. Then the Vera Rubin platform goes to space abroad the Starmind satellite, two of the most valuable private and public companies on Earth, fusing rocket and chips into orbital AI infrastructure. Now, the ground truth nobody connects, neither company trades like it's 2030. Sinearch ko na to, mga lods, sa ChatGPT, sa Grok. Legit to, mga lods. 24/7, 365 days. Orbit doesn't keep banking hours and neither does XRP Ledger. Setting it in 3 to 5 seconds on a DEX build into the protocol. The AI build is outliving the planet. The market for it never left the ledger that never closes. Kumbaga parang sinasabi rito, mga lods, pumasok na sila, no, sa isang bagay na hindi na nagko-close, which is XRP Ledger, 24/7, 365 days, 3 to 5 seconds lang, mga idol. Napakamura pa. Sino namang ayaw niyan? Kaya lahat na is nasa XRP Ledger, magto-tokenize na sila diyan sa buong mundo, mga lods, no? At masaya yan, mga lods, kasi syempre XRP Ledger yan at ang dami nang gumagamit yan. Lahat na papasok diyan, mga lods, promise, no? So medyo na-excite lang tayo, mga lods, lalo na rito sa ating position trade natin at yung mangyayari sa chart natin, mga lods. Hindi lang dahil aangat doon dahil sa Clarity Act or something, kasi nga pag pumasa naman yung Clarity Act, mga idol, lahat naman yan, hindi lang XRP, no, halos lahat, no, medyo makikinabang diyan, lalo na pag utility coins ka. So shoutout sa lahat, mga lods, na nagsisikap para may pasa yung Clarity Act, mga lods, no, at hintayin natin kung ano yung mangyayari. Actually ilan na lang, OT na lang, 2 weeks na lang o 3 weeks, mga lods, malalaman na natin ang kung saan tayo lalagay. Marami nagsasabi September, syempre alam naman natin 'yan. Kaya lang iba kasi yung September ngayong 2026. Ang September ngayong 2026 is may chance na maipasa yung Clarity Act natin. So, kung maipapasa ang Clarity Act ngayong September 15, malamang magbabago ang September ng 2026 sa mga nakaraang September, which is bad sa Bitcoin o sa crypto. No, doon natin malalaman 'yan, mga idol, no. So, yung update natin ngayong umaga, chineck natin. Ito, isa pa pala 'to, nakalimutan ko na. Ito, yung opinion natin diyan, mga lods. At syempre, yung ito mabigat 'to, mga idol, yung sinabi ni Scott Bessent, kasi kung magiging agresibo sila diyan, maraming bansa ang madadamay at makakaapekto yan sa market natin, okay? So syempre, update tayo sa ating Clarity Act, mga lods, XRP news. So ayun, kita-kits tayo, mga idol, mamayang gabi. Mag-comment kayo dahil babasahin ko yan mamayang gabi, mga lods. So alam niyo na yan. Maraming salamat. Like, comment, subscribe, click the notification bell. Check nyo rin lahat ng link dyan sa baba description natin sa video, mga idol. Subscribe kayo kay Clovis Gaming. Andyan din sa video, mga lods. Kasi malapit na tayo mag-live, mga lods, dito. May hinihintay lang akong karakter sa Tekken, mga lods. Magla-live na tayo. Subscribe kayo. Sana umabot ng 1,000 subscribers si Clovis, mga lods, no? At nag-upload naman siya na nakaraan, no? Ayan. Kung trip nyo lang, mga lods, no? Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, mga idol. Thank you.